Nako, mabibigat ho itong mga akusasyon ni Ombudsman Boyeng Rimulya laban po sa Sandigan Bayan na kung saan ay naglabas nga po ng desisyon na kung saan ay pinayagan po na makapagpiyansa ito pong si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na ang kaso ay non-bailable. Pero alam naman ho natin na kahit na ang kaso ay walang kaukulang piyansa, depende pa rin ho ito sa magiging desisyon at pagsusuri o pagre-review ng halimbawa diyan po sa Sandigan Bayan, kasi sa bawat division 3 ho sila eh. So yung mayorya pag nagsabi na pwedeng bigyan ng piyansa, wala ho siya magagawa, no, ang division na yon. Pero dito ho ang matindi ho rito ay tila sinisira po ni Ombudsman Rimulya at nilalagyan po ng putik ang reputasyon o imahe ng Sandigan Bayan, na kung saan ito po isang korte na dumidinig sa mga kaso ho na may katiwalian, no? At siyempre ito po paniniwala ng lahat na hindi pwedeng suhulan. O kini-question kasi ni Ombudsman Boyeng Rimulya yung naging desisyon. Kapag ganito ho mga kababayan, ako medyo malikot lang ako mag-isip pa, advance ako. Kasi dito ho at ang sabi ho ng Sandigan Bayan, ganun ho talagang naging mayorya po dito po sa 3rd Division na kung saan ay pwede na payagang makapagpiyansa dahil sa hindi po napatunayan na wala po, no, hindi po mabigat yung kaso o paratang ng ombudsman o prosecution dito ho kay dating Senador Bong Revilla. Pero ako ho mga kababayan ay ako medyo malikot at advance ho ang pag-iisip po natin. Baka naman kaya ho inilalabas na ho ni Ombudsman Boyeng Rimulya ito hong kanyang mga pahayag na ito na parang sinisiraan ang reputasyon, yung tila kanyang pahayag na trinabaho ito hong kaso ni dating Senador Bong Revilla para yung iba pang mga division na may hawak po ng kaso, halimbawa sa kaso ni Senator Jinggoy Estrada, sa kaso ho ni Senator Rodante Marcoleta, mag-isip na parang siguro gusto nilang bigyan ng piyansa, biglang mag-aatubili at mag-aalangan, baka madamay tayo rito at masiraan din tayo tulad ng ginagawa ngayon ni Ombudsman Rimulya. Di po ba? So, para wag na hong matuloy kung sakasakali, kasi kahit sinong abogado magsabi ho mga kababayan, halimbawa sa kaso ni Senator Jinggoy Estrada, hearsay, hindi naman ho siya mismo ang sinasabing tumanggap po ng pera iniwan sa bahay kung hindi ho talaga hindi ho nabigat ng paratang. Tapos dito kay Senator Marcoleta ay kaso ang issue po rito yung contribution, donation po sa kampanya sa eleksyon, tapos paano naging plunder. So talagang mababaw. Yun ho talagang hindi lang ho dapat mabigyan ng piyansa, maabsuelto ho at tuluyan ng ibasura yung yung reklamo na yan. Pero dito ho mga kababayan ay repasuhin natin kasi may mga argumento ho rito at may nakuha tayo na detalye dito po sa naging desisyon ng Sandigan Bayan 3rd Division. Bagamat kanya-kanya ho silang kanya-kanya silang mga pahayag at yung iba naman parang ang sabi nagkamali raw, parang may mali ito hong desisyon ng Sandigan Bayan. Pero kasi kung sino po ang mayorya, siya po ang nasusunod. Ganun po talaga. Halimbawa, dito kasi sabi, napaka-grave o matindi raw, malaking pagkakamali raw yung nagawa ng 3rd Division ng Sandigan Bayan. At dapat daw itong baliktarin. Ang pwede magbaliktad doon dyan, Supreme Court, di po ba? So dito ho ay sa Sandigan Bayan ay bumoto ito pong sina Associate Justice Ronald Moreno at Associate Justice Prince Brian Anthony De Los Santos na payaga makapagpiyansa ito pong si dating Senador Bong Revilla. At nagpasya sila na dahil sa hindi raw po inaipakita ng prosecution na malakas ang ebidensya ng pagkakasala o alinsunod sa legal na pamantayan para sa pansamantalang kalayaan. Tumutol ho rito yung Associate Justice Carl Miranda. Siya po yung chairperson ng 3rd Division at bumoto ng laban sa pagbibigay ng piyansa. So 3 ho sila. Yung dalawa,
yung si Justice De Los Santos at Justice Moreno, gusto nilang bigyan. So, nanalo na naigho na sa third division na mabigyan po ng piyansa. Ito pong si Senator, o dating Senator Bong Revilla. Pero sa ilalim po ng batas, ang isang akusado na naharap po sa isang kasong sabi natin non-bailable. Talagang depende ho ito sa sa discretion po ito ng husgado o ng hukom o maestrado. So dito ho ay nahati sa dalawang magkakasalungat na pananaw yung third division ng Sandigan Bayan. Ito sa pananaw po ng mayorya, basahin ko lang ho ito para sa kaalaman po ng ating mga viewers at taga-subaybay. Ay sabi po ni na Justice De Los Santos at Justice Moreno, nagpasya ang mayorya na nabigo kasi ang prosecution na magpakita ng malakas na ebidensyang direktang nag-uugnay kay Revilla sa malversation ng pondo ng bayan. At nakatuon po yung kanilang legal na pangangatwiran sa partikular na timeline na sinasabing krimen. Ayon po sa kanila, ang mga advance commission o kickback na umani natanggap ni Revilla ay nagmula sa mga pribadong kontratista bago pa man maipatupad ang proyekto ng gobyerno. Dahil dito sa panahong yon, ang naturang pera ay hindi pa maituturing na public funds na kinakailangan upang mapatunayan ang malversation. Ayun. So, wala pa pala yung project, hindi pa naumpisahan. So, kung nakatanggap man ng na pondo mula sa mga kontraktor, hindi pa ito public funds. Ayun. At bukod dito ay hindi rin tahasang ipinakita ng testimonya ng mga state witness kung paano pinadali, pinangasiwaan o isinagawa ni Revilla ang mapanlinlang na pagpapatupad ho ng mismong Ghost Flood Control Project. Ayon. So, yun po ang pahayag ng mayorya. Dalawa ho, kasi tatlo itong miyembro ng third division. Pero sa pananaw naman ng tumutol sa pagbibigay po ng ng piyansa, sabi po ni Associate Justice Carl Miranda, masyado makitid ang pagtingin ng mayorya sa kaso. At ayon po sa kanya, dapat tingnan ang mga kilos ni Revilla sa konteksto ng sistematikong katiwalian o kalakaran sa loob po ng departamento. At sinabi niya na mas malakas na ebidensyang nagpapakita na ang papel ni Revilla bilang project proponent ay napakahalaga sa paggamit ng proyekto bilang instrumento ng katiwalian. Para po kay Miranda, hindi makatwirang manatiling nakakulong ang mga mas mababang opisyal at engineer habang pinapayagang makalaya ang pangunahing opisyal na sangkot sa kaso. So yun po ang ilan sa mga nilalaman ho ng pumabor na makapagpiyansa dito ho kay dating Senador Bong Revilla at yung isa ho ay tumutol. Pero ganyan ho mga kababayan, talagang, kung sabagay, kung minsan mahalaga rin yung binabanggit na ang tawag ho dyan dissenting opinion, katulad ho dito sa third division ni Justice Miranda. Kasi karaniwang itinuturing din po ng mga legal expert at na iba pang mga taga-obserba na makabuluhan at matibay sa usaping legal ang dissenting opinion at sa halip na mahina. So, bagamat natalo siya sa posisyon, siyempre, botong 2-1 nanalo po ang mayorya. Magkakaiba ho, yung mga pagtrato dito sa mga kaso, pero talagang ang mananaig ay ang mayorya. Parang katulad do sa sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ngayon, kahit na ilang track ho na mga sinasabi niyo mga ebidensya laban po kay VP Sara Duterte, kasi ang sinasabi nga ho, ang magiging desisyon diyan po sa impeachment trial ay ang boto ng mga senator judges. Mga kababayan. So, pag siyam ho ang tumutol, tapos na po ang boxing. Wala na ho. Hindi na po. Kasi kinakailangan po 16 ho ang makuhang boto para makonvict at tuluyang mapatalsik, mapalaya sa pwesto ito po nga si VP Sara Duterte. So, yun ho mga kababayan. At dito ho naman, ako ang nakikita ko lang rito dahilan kung bakit pumipiyok at
ito pong si ano no, si Ombudsman Remulla, para takutin yung iba pa no, parang warningan at magdalawang isip yung iba pang dibisyon na nakikita nila mukhang mahina ang kaso. Sa kaso ni Congressman o ni ano no, Senator Rodante Marcoleta at yung tatlo pang negosyante, napakahina talaga ng kaso. Ang layo ho sa plunder di ba? Tapos yung kay Senator Jinggoy, hindi naman siya direktang tumanggap o kung naman. At talagang, mga kababayan, ang paniniwala ng marami, ito po'y talagang ipinilit lang ho para makasuhan at mawala po sila sa aktual na trabaho, aksyon diyan po sa Senado na kung saan inisasagawa po ngayon ng impeachment trial. Pero dito, alam nyo ho, imbis na siraan ni Ombudsman Boying Remulla, ito pong Sandigan Bayan, may mga tamang proseso ho di po ba? Di maghahain kayo ng motion for reconsideration dyan sa 3rd Division sa Sandigan Bayan at sabihin nyo na, i-gate nyo na na malinaw na parang nagkamali ang mayorya sa pagsusuri ng ebidensya. At patunayan nyo. Diba? Ganon, motion for reconsideration. At kung hindi pa rin umubra, kung gusto nyo, magpetisyon kayo sa Korte Suprema, yung ano ba yung tawag doon, yung petition for certiorari. At kung tatanggihan ng Sandigan Bayan, itong motion for reconsideration ng Ombudsman. So kasi ang Korte Suprema ang pwede ho na magsabi ho at kasi sa ilalim po ng Rule 65, yun ho, yung petition for certiorari. At hindi tulad ng karaniwang appeal na kailangang mapatunay ho ng prosecution na ang mayorya ng Sandigan Bayan ay nakagawa po ng grave abuse of discretion. Ayun. So, yun na lang ho sanang gawin. Wag na ho na sana nasiraan ni Ombudsman Boying Remulla ito pong Sandigan Bayan. Kasi makasasama po ito Alam niyo ho, medyo ako ho bilang isang mamahayag, tumutulong po ako na yung talagang yung maging 100% po yung tiwala ng mga Pilipino. Lahat po tayo sa justice system dito po sa ating bansa. Pero kapag ganito yung mga narinig ho natin sa isang ombudsman na parang sinisira niya, binabahira niya po yung reputasyon ng Sandigan Bayan, makasasama po ito sa pangkalahatan, mga kababayan. Kasi, halimbawa, katulad na lang ho, yung matindi ho yung, di ba? Yung mga aligasyon ho ngayon dito po kay Ombudsman Boying Remulla na kung saan talagang ang target niya lang ho yung mga nasa oposisyon, di po ba? So, dapat ho talagang yun ho, mabago rin ho ang pananaw. Anong mga pwedeng gawin ho rito ng Ombudsman? Kasuhan nyo rin po yung mga kakampi ho ng administrasyon. Lalo-lalo na ho itong si nasa na ba yung kaso laban po kay dating Speaker Martin Romualdez? Na yan ho, inulit pa ho ni Pangulong Marcos Jr., Kanyang binigyan diin sa kanyang State of the Nation address, yung patong-patong na kaso, plunder ho. Tapos, nasaan na yung yung ginagawa niyang investigasyon dito po sa kaso ni Senator Chis Escudero at Senator Joel Villanueva. Na kung saan nakita ko sa SONA, talagang todo palakpak ko kay Pangulong Marcos Jr. Siguro doble-doble yung kanyang palakpak dahil sa hindi na siya makukulong. Ganun na magiging perception So talagang napakatindi ho na pangyayari dito po sa ating bansa. Ang dami ho ng mga nakapending na kaso. Tapos yung mga nasa yung kontraktor nasaan na yung sino ba yung Eric Capio, yung sa Benguet. Yung magkapatid niya na sinasabing napakatindi raw ho ng na di umano ay kinurakot at tanong niyo ho kay ang dami ho si Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Naku, ang dami rin ho na binabanggit ito na mga katiwalian, di ba? Sabi niya nga ho diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso, napakarami. Parang ilang bang porsyento? Parang sabi niya 90% na mga kongresista sangkot dito sa di umano'y katiwalian. So, mabibigat po itong mga ganitong paratang na sana po ay hindi po ito binabaliwala. Di po ba? So, yun lang ho mga kababayan. Ano ho masasabi nyo dito ho sa pag-alma ni Ombudsman Remulla
Ako nakikita ko rito yung kanyang parang tila pagbibigay po ng masamang reputasyon, pagbabato po ng putik sa imahe ng Sandigan Bayan, para wag na hong gumalaw yung iba pang division na kung saan nakatakdang mag-decide, labas po ng desisyon na makapagpiyansa po. Ito pong sina Senator Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada. Yun ho. Ako, yun lang ho nakikita ko na posibilidad. Yun po ang aking nagiging perception dito. At marahil, yan din po ang magiging pananaw ng iba pa natin. So, mas maganda ho, ulitin ho natin, kay Ombudsman Boying Rimulya, dumaan po tayo sa tamang proseso. Alam nyo naman ho yun Di mag-motion for reconsideration kayo, at kapag hindi pa rin pinagbigyan, takbo ho kayo sa Supreme Court. Di po ba? Okay, kayo ho, anong inyo pong masasabi rito? Magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. Sa mga bago lang ho, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Sundan niyo rin po yung aking Facebook page, Ka Eli Saludar, at yung isa pang account na Eli Saludar. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.